ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan! Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan! Welcome back po mga kababayan sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nasa ikalawang segment na po tayo ng ating programa, ang Talakayang Bayan. At tuloy-tuloy po tayo sa ating pakikipagpanayam sa mga liderato or sa mga kumakatawan po sa 18 barangay ng bayan ng Briggs Point. At this point of time, mapalad po tayo dahil napaunlakan po tayo na ating panauhin ang ina ng Barangay Mambalot at syempre ang ang kuya naman sa mga kabataan ng Barangay Mambalot. At excited po ako ipakilala sa inyo. Nako, maraming salamat po sa kanilang oras sa umagang ito. Syempre ang ating i-welcome po natin ang ating Kapitan Rodora Edualino Racimo Cap. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po, Ma'am Alin. Ayan, and syempre sa ating SK Chairman, maraming salamat sa pagpapaunlak. SK Chairman Raymart na Inggi Kaabay. Thank you po, ma'am. Good morning din po. Ayan. Ang gaganda ng ngiti ni Cap at ni SK. Nakaka-inspired magtrabaho pagka ganito. Mga kababayan, din natin patatagalin pa, Cap. Pwede nyo po ba kami o maaari nyo po ba kaming bigyan ng counting background po tungkol sa Barangay Mambalot, saan po ito at syempre mahigit kumulang ilan po ang population? At syempre, gayon din po, yung pangunahing kabuhayan po sa inyong barangay. Okay. Magandang umaga po sa lahat. Ang Barangay Mambalot po ay nadeklara noong March 8, 1960 sa pamamagitan ng Resolution number 83-A na iminungkahi ni Vice Governor Sichas at pinangalawahan ni Board Member Fernandez. Actually, ang Barangay Mambalot siya ang mother barangay. At dati, sityo niya lang po ang Linaw, Ipilan, Maasin, Kalasagin, Aplian at Kalabagang, na ngayon po ay kilala na nating Barangay Ipilan, Barangay Maasin at Barangay Kalasagin. Ang Barangay Mambalot po ay may distansyang 183 kilometers from Puerto Princesa to Barangay Mambalot at more or less 13 kilometers from Barangay Mambalot papunta ng bayan ng Brooks Point. Ang Barangay Mambalot po ay mula sa pangalan ng isang katutubo na nagngangalang Mambalot na noong unang panahon, siya po ay isang ulirang mamamayan ng barangay, mabait, matulungin, madaling lapitan at kinikilala ng lahat. Kaya po yung Barangay Mambalot ay sinunod sa pangalan ng isang katutubong si Mambalot. At isa rin po sa amin, ang Barangay Mambalot po pala ay meron kaming kinikilalang landmark. Yung bubog po, na kahit dito po tayo sa bayan ng Brooks Point, makikita po natin yung pinakamalaking puno na kung tawagin namin po yun ay bubog. Ang Mambalot po ay may 7 purok. May 3 public school, Mambalot Elementary School, Rizal Elementary School, Mambalot Brooks Point, Palawan, at yung Eliseo Lagrada Oblian National High School, na tinatawag nating Ilons. May 3 daycare center din po kami, Mambalot Proper Daycare Center, Mambalot Limbasan M or Marunding Daycare Center, at Mambalot Rizal Daycare Center. May 8 po kaming simbahan sa Barangay Mambalot. 2 po ang Roman Catholic sa Mambalot proper at Sitio Rizal. May 3 mosque matatagpuan sa Sitio Rizal, Purok 7 at Purok 6. Mayroong isang Iglesia ni Cristo sa Purok 5, isang Gospel Church, Purok 6 naman po located, at isang Adventist Church, Purok 1. At mayroon po kaming total household ngayon na 838, total families na 972, ang total population po namin ay 3,782. Ang total na lalaki ay 1,948
at ang total na babae naman po ay 1,834. Sa ngayon po, sa hanap buhay, ang pinakamalaking bahagi o malaking porsyento na pinagkakakitaan sa barangay ay pagsasaka, pagtatanim ng palay. Na kung titignan, sa 18 barangay sa bayan ng Brooks Point, isa ang barangay Mambalot sa nagbibigay ng maraming bigas sa Brooks Point. Pangalawa po namin ay yung Nyugan. Actually, meron po tayong Rizal Coconut Nursery and Demo Farm sa Sitio Rizal po. Sa under ng Rizal Farmers Multipurpose Cooperative na yung president po ay si Mrs. Grace Oblian. Yan po, kaya yung aming nyugan ay malakas din. At gulayan, marami rin pong nagtatanim ng gulay, marami rin pong naititinda sa bayan. Sa pangingisda naman, marami rin po kaming isda, naglalambat, may mga nangangawil, at nagsisinsoro. Nakakahuli rin naman sila ng isda. At ngayon, may isa pang pinagkakakitaan ng aming mga mangingisda mula buwan ng January hanggang July, yung paglalobster catcher. Yan po yung aming mga hanap buhay sa Barangay Mambalot sa ngayon. Wow, isang pangmalakasang trivia mga kababayan. Nakakatuwa. Kasi kumpleto yung sinabi ni Kapitan. And Kapitan, alam mo, hindi ko akalain na yung pala yung pinagbulan ng Mambalot. Kasi mali po yung iniisip ko. Kasi akala ko Mambalot, akala ko maraming, dahil doon ay maraming malawak yung tubig, nakala ko ay maraming nag-aalaga ng mga itikan at maraming balot na itlog. Nung una po, yan din po yung iniisip ng iba. Pero nagkandak po kami ng research, nagtanong-tanong kami sa mga matatanda. At nilagay na po talaga namin ngayon sa history namin, sa barangay, na yun po pala, mayroon talagang isang matandang, ang pangalan ay Mambalot. Talagang kinikilala siya sa barangay kasi matulungin daw at napakabait talaga. Kaya sinabi ng mga mamamayan na nung mamatay siya, sinabi na ang Mambalot, ang baryong ito ay tatawagin nating baryo ng Mambalot. Wow, Yan po. nako. Isang Napakagaling. katutubo. Opo. Si SK, baka mo may maidagdag pa kayo doon. Dagdag ko lang yung experience ko nung high school. Lalo nabanggit ni Kap kay na yung landmark namin, ay yung trademark namin, yung bubog. Nung high school kami, di ba, meron kayong mga activities, mga tree planting. Ngayon, doon ako nag-aaral sa Ipila National High School. Ngayon, may activities kami tree planting doon sa Tula-Tula. Ngayon, nakikita namin, naka-proud at nakakatuwa lang kasi nga, yung pinakamalaking puno, nakikita namin sa baba, from bundok, sabi namin, ay, yan ang Barangay Mambalot. Na, opo, kitang-kita po yan doon sa taas, sa Hanggang ngayon po buhay pa yun. Opo, Ay, yes po, malaki. buhay na buhay. Mas malaki na po yan siya ngayon, ma'am. At ngayon, ma'am, yan din po yung yung palatandaan ng mga nangangawil. Pag malakas ang hangin, malakas ang ulan, na mahirap makita yung tabi, titignan lang po nila yung puno ng bubog. Yun po yung palatandaan nila na nasa tabi na. Ayun. Oh, naku mga kababayan. Parang na-intriga ako doon. Gusto ko makita yung gusto ko makita itong bubog na ito. Alam niyo kapag mas maganda ito kapag lagyan ng mga scientific name at maging isang tourist spots din po. Galing. Opo, ang galing ganda. Naku mga kababayan, tuloy-tuloy tayo. Excited po ako dahil napakaraming informasyon na talagang makukuha natin sa ating dalawang panauhin ngayon. Ano naman po ating maipagmamalaki o lakas po ng Barangay Mambalot? Sa ngayon po, isa rin po sa maipagmamalaki ng barangay namin, yung pagkakaroon namin ng isang beach, isang resort, napakaganda. Located po ito sa Purok 6. Nag-start po sila, nag-operate ng 2023. Ang plano raw po ng pamilya ay pang-pamilya lang. Pero ngayon po hindi, dinadagsa na. Ito po yung South Me Beach Resort. South Me. Parang mais, parang ganyan. South Me Resort, Beach Resort. Located po sa Purok 6. Nakaka-proud po kasi marami na pong pumupunta. Yung iba po mga foreigner na Kailan lang po, mga foreigner na. At marami na po mga taga-LTO. Nung nakaraan lang po mga taga-LTO.
LGU po, meron din. Opo, nandoon din sila. Kasi talaga pong ang lugar na yon napakaganda at saka safe din po. Safe. Tapos, wala pong maiistorbong mga kabahayan kasi medyo may distansya. Tapos yung aming dagat talagang napakaganda. Malinis, makita nyo po talaga na maiinggan nyo ka talaga pong maligo pag nakapunta po kayo doon sa amin, sa area na yon. Minsan, ma'am, pasyalan nyo rin po. Yes. Actually, yan na yung naglalaro sa isip to. Yung mga taga-MIO, pag nakakarinig po kami ng iba't ibang tanawin o mga destination or any po dito sa ating mga barangay, nakalist na po sa aming listahan, para sa mga team building at sa kung ano-ano pang mga aktibidad. Nako, masaya ito. Sobrang saya At po saka, talaga Ma'am doon. Alen, meron din po kaming polls na talagang nabibigahan na rin ako sa ganda nun. Sa baba lang po yun siya ng Tandalumin. Tawagin natin ay Tandalumin River Falls. Kasi hindi po yun nauubusan ng tubig kahit gaano kainit. Ang ganda, kaya lang hindi pa po nadidevelop. Pero napakaganda at saka malalim. Parang mas malalim pa nga siya sa sabsaban eh. Tapos ang ganda-ganda ng tubig. Yun po sa yun nga po yung, kaya yung mga katutubo, meron ding umaayaw talaga doon sa operasyon sa itaas kasi sa ibaba niya lang po yun eh. Yung tubig po noon, yun po yung nagsusuporta doon sa aming mga magsasaka. Bumababa siya sa irigasyon, sa unang irigasyon hanggang sa ikalawa. Abot po. So, buong barangay Mambalot po ay nasusuportahan niya ng tubig. Tapos kahit tag-init, hindi po talaga siya nauubusan. Yun po maganda ring ma-develop kung sakasakali. Opo. Malamig po siguro ang tubig doon, SK. Napakalamig po talaga doon. No? Sobra. Baka doon po si Mariang makiling. Ayan, SK, baka may maidagdag Ang pa sa akin lamang po, sa nabagot na ni Cap, yung ating mga may South Beach, mga river or falls dyan. Ang madagdag ko lang po is yung, siyempre, pinagmamalaki natin yung mga mamamayan naman natin. Siyempre, lalo't sa akin, first time lang din sa ganitong politiko, nakakatuwa lang kasi nga, nakaraan nagpa-activity kami sa Sitio Rizal, katapos lang mga gandang nanay, mga basketball tournament. Yung mga tao po doon, todo po sila, nakikipag-cooperate po talaga sila sa amin. Lalo't yung mga nanay doon, minsan ako nahiya na lang kasi syempre age, di ba? Auntie, baka pwede patulong ako dito. Mga ganyan po. Tsaka doon ko rin po naranasan na yung mga taga Sitio Rizal at yung mga taga Barangay Mambalot po talaga is nagkakaisa po. Opo. At nakangiti po palagi kapag kahit na maraming inuutos, mga ganyan po. So, mga... Napakaganda. Tama po. Isang lakasyon ng isang barangay ang pagkakaisa rin po ng mga mamamayan. Kasi ang pagkakaisa talagang napakahirap umunlad. Ang isang barangay. Nakakatuwa. Another po, syempre, sa bawat barangay po mayroong lakas at mayroon din po mga pangangailangan o challenges. Maaari niyo po bang ibahagi sa aming kapitan upang malaman po natin kung papaano po makatutulong ang taong bayan ng bayan ng Brooks Point, of course, and of course, ang mga mamamayan po ng Barangay Mambalot. So, dito naman po sa parting ito, maraming challenges. Marami po talaga yung mga pangangailangan. Unang-una po, yung nakita kong pangangailangan sa barangay ay trabaho. Trabaho. Next, syempre sa mga magsasaka, kasi yun po yung aming pangunahing hanap buhay, syempre, nangangailangan din kami ng kapital doon sa para sa bini, abono, at saka mga gamot. Actually, ang gobyerno natin, ang LGU, ay marami na rin mga suporta para dito. Pero mas maganda po kung mas marami at madagdagan para lahat po ay makinabang. Then, isa rin po sa challenge sa amin, yung pagpapatupad ng Republic Act 9003. Lalo na sa panahon ngayon, talagang napakaigpit ng team ng Solid Waste Management sa pangunguna ni Engineer Leo Malong, na dati po ang
ang Republic Act na to ay under sila ng Menro. Ngayon po may sarili na silang opisina. Talagang napakasipag nilang umikot. Kaya kami naman po, nangungulit din kami sa aming mga kabarangay. Yun po isang challenge din sa amin kung paano namin mapasunod yung aming mga nasasakupan, yung aming mamamayan ng Barangay Mambalot, na ipatupad yung batas na ito, yung sa segregation ng mga basura. So actually, nagkakaroon na rin kami ng mga IEC. May mga IEC na rin kami ginagawa sa mga puro, kung saan mayroong mga pagtitipon. Nagbabanggit na rin kami tungkol dito. Matagal na rin po ito eh. Kagawad pa lang po ako, pinapatupad na to. Kaso lang, medyo natigil dahil doon sa COVID-19. So ngayon po, binubuhay naman natin na lalong palakasin. Yan po isang hamon din sa amin na bilang mga liderato ng barangay, kailangan po naming ipatupad din yung batas na to. At syempre ang pinakamahalaga po yung palakasin namin yung education and sports para yung mga kabataan natin ay hindi maligaw ng landas. Kasi isa rin po yan sa ginagawa namin na magkaroon ng IEC tungkol sa Barangay Anti-Drug Abuse Campaign. Kami pong mga barangay official, lalo na sa ASK, nagkakaroon po kami ng mga IEC sa mga, hindi lang po mga kabataan, kung hindi pati sa mga magulang para mabantayan po nila yung kanilang mga anak. At syempre, sa pakikipagtulungan din ng barangay sa ating sangguniang kabataan, yung sports, lalo po nating palakasin para yung ating mga kabataan, instead na mapunta sa iba, ito na lang yung kanilang gagawin. So, yan po yung mga challenges. Maraming mga challenges sa barangay eh. Sa pagiging namin, barangay official, ang daming dapat ipatupad yung mga Republic Act. Nandyan din yung yung BAUSI. Kailangan po paalam din namin sa lahat para maging aware yung bawat pamilya para sa batas sa mga kababaihan at kanilang mga anak. So, yan po yung mga challenges na ginagawa namin sa barangay. At syempre, kami po ay full support din sa support sa mga school. Kasi alam namin na pag ang school ay maunlad, may barangay din po. Ang barangay din po ay maunlad din. Ayan. Ayan. Sa inyo naman, SK, bilang kuya po ng mga kabataan, ano po yung mga nakakaharap yung challenges? Bilang isang future teacher, since ako po ngayon ay nag-field study sa Eliseo A. Lagrada Ublian National High School, may naobserbahan po ako doon, lalo't naipagkwentuhan kami ng head teacher doon, ni Ma'am Evelyn Hardin. At isa sa mga nabanggit niya ay yung pagkakaroon ng sana magkaroon tayo ng senior high school doon dahil po ang nangyayari is kumukunti po ang ating mga estudyante doon dahil nga po sa may mga kuya or ate sila na mga mag-aral na ng senior high at lumilipat sa ibang school. Ang nangyayari po is dinadala po nila ang kanilang mga kapatid doon po para ang dahilan naman po ng mga magulang is yung isang bayaran na lang. Isang gastusan na lang tapos isang pamasahe na lang po. Ganun po ang Kaya ang pinaka-challenge po namin doon is sana yung parang ulit yung estudyante. Lalo't ngayon po, kasalukuyan pong inaayos ang daanan doon po. Simula sa New Panay Back, tapos lusot po ng Sitio Linaw sa Ipilan. Kung yun po ay tapos na, yung mga estudyante po natin from New Panay ay mas malapit na po ang Eliseo kaysa po sa Maasin po, sa high school. Kung ganun po ang mangyayari is mas lalawak ang ating nasakupan, mas maging marami ang ating estudyante at mas marami pa pong project na mapupunta sa school kung mas marami estudyante po. At mas marami po tayong matutulungan at syempre yung mga IPs po natin na walang kakayanan din sa mga biyahe, mga pamasahe po nila dahil di po natin maiwasan yung ganun ay mas mababawasan po ang kanilang gastusin at mas marami po tayong matulungan.
Wow. Ayan. Ang susunod po nating tanong, ito po ay tungkol po sa mga plano and of course sa mga programa at hakbang po ng inyong pamunuan. Unahin natin si Kap. Ano po ang inyong mga plano o hakbang para mas mapalago pa po ang Barangay Mambalot? Sa plano po, marami po talaga kaming nakaplano. Isa na po yung sana magkaroon kami ng dagdag na mga gusali para sa aming unang-una lupong tagapamayapa office. Kasi sa ngayon po, yung ginagamit namin ay nakikigamit lang kami ng opisina ng senior citizen. So, kasi po napakahalaga sana itong lupong tagapamayapa office dahil dito natin nililitis lahat ng mga problemang dumarating sa barangay. So, mas maganda kung may sariling opisina. At syempre, dahil pinapangalagaan natin ang kapayapaan ng barangay, isa rin sa prior or pinakaplano ng barangay ngayong taon, magkaroon na rin kami ng tanod outpost. At least merong kulungan sa ilalim para merong mag-abuso, merong lasing, meron kaming paglagyan. Then sa itaas, opisina ng tanod. Yun po yung nakaplano ngayong taon. So pangarap din natin yung mga ganong mga building. At syempre, isa rin sa pangarap namin na naudlot noong 2019, yung concreting ng aming mga kalsada. Unang-una, ang gusto sana naming ma-concrete sa lahat ay mula sa National Highway, papunta ng Sitio Rizal, bound to Purok Ono, kasi isang diretsyo lang po yun. Dahil nandoon po yung ating mga school, mayroong daycare, mayroong elementary, mayroong high school. Pag ikot naman sa kabila, mayroong daycare. So, paglabas, highway. Kaya yun po sana, almost 8 kilometers siguro ang layo. Sabi namin, kahit yun lang muna yung maunang masemento. Then, yung Purok 6, pangarap din namin kasi meron kaming South Miss Beach na, mayroong tourist spots na kami. So, kailangan din nating maganda at presentable yung mga daanan. So, yun po yung mga pangarap din ng barangay na sa tingin ko, mahirapan kami sa barangay kung barangay lang po. Kaya yung mga problema namin ito ay tinatap din namin sa LGU kay Mayor. At actually, may mga hakbang na kaming ginawa. At si Mayor naman, talagang hindi rin kami pinapabayaan. So, pangarap din namin na ngayong taon ay maganap ito. Yes. Or 2025, at least, bago matapos yung pangalawang term ko, magawa ito, pangarap. Mga pangarap. Opo. And I think mangyayari yan, Kapitan, dahil ngayong 2024, yan po ang priority ng ating mayor. Opo, yan. So, kaya, konting kembot na lang. Opo. mangyayari yan. Sa inyo naman po, SK, ano naman po ang inyong mga prioridad na programa para po sa kabataan ng Barangay Mambalot? Sa akin naman po, ang ilan sa mga priorities po namin as SK Chairman at ang aking mga SK Kagawad ay yung pagkakaroon ng ng referee sa aming barangay. Kasi nga po, kapag may mga palaro po kami, pupunta po kami sa ibang barangay para makumuha doon ng mga referee nila. At syempre, may bayad din po yun, syempre. Kung samantalang po kung nanggaling na rin po sa amin ang referee, baka makabawas-bawas din po tayo. Baka discount, syempre. Alam naman po natin yung pondo ng SKS, hindi naman ganun kalaki sa Tapos po, gusto rin po namin talaga magkaroon ng seminars and training para magkaroon po kami ng first aider, lalo na po yung mga kabataan natin. Kahit saan po yan naglalaro, kung saan-saan po barangay nagpa-participate sa mga events. In case lang po na magkaroon ng emergency, as kung sila po ay ating na training, na seminar, ay meron po silang alam na mga first aid kit po. Magkakaroon sila ng first aid kit at syempre at the same time, sila po ay isa ng first aider. Ayan. Ganun po. Tapos po, gusto rin po sana namin magkaroon ng literacy for out-of-school youth, children, and of course, sa ating mga adult dahil isa rin po yan sa naobserbahan ko yung iba po natin mga kabataan doon, yung mga hindi nakapag-aral, medyo mahina po sa pagbabasa at
pagsusulat po na ano. Kaya dahil po doon medyo na parang domino effect po yan eh. Kapag once na hindi ka marunong magbasa at magsulat, diyan na magmula yung panloloko sa iyo. Siyempre, hindi mo po alam yun. Kumbaga, inosente ka, kung ano lang po mabigay nila, yun lang din po talaga. Kaya ang ending, kawawa yung isang tao po. Yun lang po yung ano namin, na top priorities po. Nako, napakaganda mga kababayan kasi alam natin kapag halimbawa mayaman sa edukasyon ang ating ang mamamayan ng bayan ng Brooks Point ay tiyak na hindi ito madidiktahan sa kanilang pagdidesisyon, sa kanilang buhay, syempre. At dito rin ay nagiging dahilan upang tumaas din yung antas ng kanilang way of thinking, pangarap para sa kanilang buhay, para sa kanilang kinabukasan. Kap, ano naman po ang inyong plano at mga hakbangin para mas mapalakas po ang partisipasyon ng komunidad ng Barangay Mambalot o ng mga residente po ng inyong barangay sa mga programa at proyektong pang-barangay po? Paano natin sila mai-involve? Yun na nga po, ma'am, para lalo nating mapalakas ang partisipasyon ng mamamayan. Nagkakaroon po kami ng mga IAC para sa mga batas na ipinapatupad ng ating bansa, ng ating barangay. Katulad ng Republic Act 9003 na Solid Waste Management Program. Yan po kasi para mapangalagaan po yung kalusugan ng bawat isa. Republic Act 7160, yung sa BADAC, Barangay Anti-Drug Abuse Council. Mas palakasin po natin at talagang lagi po nating banggitin sa ating mga kabataan na walang magandang maidudulot ang droga. Dahil tayo po, ang Barangay Mambalot po ay nadeklarang drug-free taong 2019. Kaya mahirap po kung mayroon na namang lalabas na may mahuhuli o malalaman na nagdodroga sa barangay. So mawawala po yung certification nating drug-free. So at yung sa Republic Act 9262, yung sa BAUSI, madalas po naming binabanggit ito sa mga pagpupulong ng mga nakararami. Kasi po mahalaga rin pong malaman nila yung karapatan ng mga ating mga kababaihan at mga anak. Kasi po hindi maiwasan, minsan may mga lalaking abusado. Ang hinahanap naman ng mga lalaki, yung bamsi. Pero sa ngayon po ay wala pa tayong batas para sa ating mga kalalakihan, Ma'am Alin. Kaya bawsi pa rin lang po talaga ang mayroon tayo sa Pilipinas. Para mapangalagaan ang karapatan ng ating mga kababaihan at ating mga anak. Sa health naman, mayroon na rin pong ordinansa ang barangay, matagal na pong panahon at ini-implement na po natin ito, yung pagtatanim ng mga gulay sa palibot. Para sa pang-araw-araw na pagkain ng pamilya, ang sobra ay ibenta. So, yan po yung mga isa o ilan sa mga ipinapatupad natin para mas lalong palakasin yung partisipasyon ng community ng Barangay Mambalot. Ayan, thank you, Kap. Sa inyo naman, SK, paano po yung mga ginagawa nyo or ano po yung mga ginagawa nyo hakbang para po ang mga kabataan ay mas mapalakas yung involvement sa ating mga program sa barangay? Sa ngayon po ay sinisimulan na po natin yung mga pa-seminars po natin for their livelihood po para sa mga out-of-school youth again. Siyempre, para magkaroon po tayo ng mga entrepreneurs po para sa ganun ay hindi naman po sila ma-involve masyado sa mga bisyo nila and at the same time, kikita rin po sila. At siyempre po, Kap, nandito po kami palagi, mga SK, mga kabataan po, susuporta kung ano man po ang layunin ng aming kapitan. At siyempre, lahat po yan, gagawin po namin ang best namin para mapaunlad ang ating barangay po. Ngayon, napakagandang tignan po mga kababayan pag nagkakaisa po syempre simula sa SK and of course sa barangay council, sa pamumuno po ng mga barangay captain ay yung manpower pa lang na maibibigay nung SKs ay talagang malaking bagay din po yun para sa mga namumuno po sa barangay katulad po nila kapitan. Sa usapin naman po ng seguridad at kaayusan, paano niyo po napapanatili yung kaayusan ng seguridad sa barangay? Sa seguridad naman at kaayusan ng Barangay Mambalot, pinapanatili po natin ang kapayapaan ng Barangay Mambalot sa tulong ng mga barangay tanod sa pangunguna ng aming chief tanod na si Robin Badinas. Sa pakikipagtulungan din po ng aming committee chair sa Peace and Order,
si Kagawad Rinaldo Dioso. At syempre sa health naman, maging alerto ang mga health workers at barangay officials sa bawat mga lumalaganap na mga sakit para maiwasan ang bawat isa. Syempre, magkakaroon ng gamot sa barangay health center. Sa hanap buhay naman, maging masinop at laging handa sa bawat mamamayan na sa darating na krisis na sabi po ay sa ngayon ay magkakaroon tayo ng El Nino sa ating bansa. Kaya napakahaba po yung init at nawawala yung ating tubig sa mga ilog na sumusuporta sa ating mga pananim. Na nararapat po na ang bawat isa ay mag-imbak at magtipid ng pagkain. Sa mga may trabaho naman, mahalin ang trabaho para may kita at magamit sa pang-araw-araw na pangailangan. Ayan. Thank you so much, Kap. Nako, we have 2 minutes left para po sa ating programa. Ano po? Sa papaanong paraan po natin na ilalapit ang barangay sa mga programang pambayan or baka pwede nyo pong i-share sa atin ang partnership po between pamalaang pambayan and of course barangay. Unahin po natin si SK. SK? Sige po. Bilang isa sa mga presidente ng ating Scholar ng Bayan po, kami po ay ang mga kabataan, estudyante ay patuloy na makipag-participate sa ating mga events. Lalo po ngayon, meron po tayong by next month or December ay meron po tayong Olympic. Hindi pa po namin ina-announce yan in public. Pero yun po ang aming plano. At syempre ngayon po darating na fiesta sa Brooks ngayong March po ay ang ating 4H po ay makilahok din po sa ating mga competition dyan din po sa Octagon. At yun po. Opo. Kap, sa inyo naman po, pwede nyo po bang ilarawan ang partnership between LGU po and of course Barangay Mambalot? Sa part naman po ng Barangay Council, may tuturing ko pong maganda at maayos ang komunikasyon ng barangay between local government unit. Katulad po ngayon, ang aming kuryente na dati ay shorted sa Purok City, sa relocation. Nasi-short po talaga. Ngayon po ongoing na, pinapalitan na nila ng mainline. Yan po yung sa tulong din ng local government sa pangunguna ni Mayor. Kasi yan po yung pinaka-reklamo ng mga taga doon sa amin. Hindi po kayang ibigay ng barangay yung mga ganon, yung pagpapailaw, hindi kayang ibigay ng barangay sa mamamayan. Kaya kung ano man po yung mga nire-raise ng mga taga-barangay Mambalot na hindi kayanin ng pondo ng barangay ay talagang idinudulog namin sa LGU. At kami naman po sa barangay ay nakikipag-participate din sa lahat. Lalo ngayon, parating ang Kanyugan Festival. So, ang barangay Mambalot po ay nandiyan din. Taon-taon, hindi man po tayo nananalo, pero okay lang, basta nagpa-participate. Yes, Yun po, opo. Tapos, talaga pong ang tulong ng LGU sa Barangay Mambalot ay talagang hindi po kami naiiwan. Sa ngayon po, nung nakaraang buwan lang, nagkaroon po kami ng road rehabilitation sa aming mga PD road. Yan po ay sa pamamagitan ng tulong ng LGU. Meron silang pondong binigay sa amin na 300,000 sa bawat barangay. Na yun po yung ginamit namin para maparehab. Actually, ang naparehab po namin ay yung sa Sitio Rizal, papunta ng Hanging Bridge. Kasi doon po sa area na yun, ma'am, merong almost 20 kabahayan na mayroon na silang install sa bahay nila. Pero 2 years na po ang nakaraan. Wala pa silang ilaw. Ngayon, nirisk ko po yun sa LGU kay Mayor. Ang sabi ni Mayor, nung malaman ko pala, kaya hindi sila makabit-kabitan ng kuryente dahil sila ay, hindi yung lugar nila ay timberland. Pero, kailangan daw po ng certification from PAMBI na hindi raw po yun kasama sa kursun bago siya So, nakarang linggo, sa tulong po ni Mayor, sa aming request ay binigyan na kami ng pag-asa ng taga-PAMBI na hindi rin daw po sila sakop ng kursun.
Kaya approve na po. So sa ngayon nanatay lang po namin kasi isa po yan sa pangarap ng Barangay Mabalot na mapailawan yung bawat sulok ng barangay. Kasi masaya pong tignan kung maliwanag ang buong nasasakupan. Kaya po yung mga area nga na medyo malalayo, mayroon din kami yung mga proyektong solar light. Nakaraan po may 47 units na nilagay din po natin sa sa mga pederod ng Barangay Mambalot na ngayon po nagsisilbing ilaw. Mula po yan sa Kalahisid, so pakipagtulungan din ng LGU. 2 project po yung nabigay sa amin ng Kalahisids. Yung isa yung isolation building. Almost 95% na rin po siguro ang natatapos, kunting-kunti na lang, may turnover na rin. At sa ngayon po pala, meron din kaming barangay hall, ma'am, na binigay from LGU. Double story. Siguro mga 90% na rin po yung na-implement. Malapit na rin. Nagpipintura na lang sila, tsaka mga salamin na lang ang kulang. So, yun po yung mga, yung mga programa ng ating bayan na ipaparating sa mga barangay. Mas marami pa po. Ayan. Maraming salamat, Kapitan and SK. Nako, mga kababayan, napaka-iksi po ng oras, napakabilis po ng oras. Ano po? Baka po may nais po kayong sabihin, Kap, sa bayan ng Brooks Point, sa ating mga tagapanood. And of course, sa inyong mga kabarangay. Kap, una na sa inyo po ang pagkakataon. Sa aking mga kababayan sa bayan ng Brooks Point, good morning po. Sa aking mga kabarangay, Barangay Mambalot, good morning at salamat sa inyong pakikinig. Lalo na sa aking mga kasamahan sa konsiho. Inaasahan po ng inyong lingkod ang inyong tulong at suporta para po sa administrasyon ito, para sa kaunlaran nating barangay. Nandito po tayo bilang public servant na laging may kaakibat na sakripisyo para sa kapakanan ng nakararami. Sa lahat ng aking mga kabarangay, hangad po namin ang inyong pagtugon sa aming mga ipinapatupad ng mga batas na naaayon sa batas ng ating Pilipinas para po sa ating barangay. Magtulungan po tayo at asahan po ninyo, nandito lang kami bilang inyong boses para sa ating barangay. Mahal ko kayo at mabuhay tayong lahat. Yan, mabuhay, Mambalot. At sa pakalawang pagkakataon naman po para sa ating SK sa inyo po ang panahon na ito upang ibigay kung ano po ang nais nyong huling habilin just this point of time po. Panguling mensahe. Ngayon lang po dahil kasi kung si Mayor pa last time baka masabi yung huling habilin dahil huling hininga na. Sige po. Ayan, once again, good morning po sa ating lahat. At syempre, nais ko pong pasalamatan ng ating Barangay Council at syempre ng ating SK Council. Yan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa ating barangay. At syempre sa ating mga kabarangay naman dyan, patuloy lang po tayo magsuporta, magkaisa, magintindihan. At syempre, don't forget na dapat ay lagi tayong masaya kung kahit na ano man ang gawin natin, always happy. Yun lang po. Mabuhay Barangay Mambalot. Mabuhay bayan ng Brooks Point din. Yan mga kababayan, napakahalaga po na magkaroon tayo ng ganitong talakayan upang malaman po natin ang mga ganap, ang kasalukuyang ganap, at of course mga programa ng iba't ibang ahensya ng lokal na pamahalaan. At nang sa ganun ay malaman po natin kung paano tayo makiisa para po sa ikauunlad ng ating barangay at maging po ng bayan ng Brooks Point. Pagpalain po tayong lahat. Susunod na po ang serbisyong bayan pagkalipas lamang ng ilang sandali. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan.